Mabuhay! Welcome to Fiel's Tambayan near at STI College, General Santos City. We are going to interview one of the successful alumni that graduated at STI College, General Santos City and ask him about his experiences during his college days at STI. Hi, good morning. What's your name? My name is Georgie A. Verde. What are the hindrances that you have faced during your college days? First at all, hindrances that I face is financial. Aside the financial is family problems. What are the characteristics that you need to have in order to survive in college? First, patience. Patience ka talaga para maiwasan mo magmadali. Kung magmamadali ka kasi, you will end up failing or end up quitting in school. Kaya dapat may patience ka and strive for your goals lang. Set goals talaga. How important are values in school? Very important. Siyempre, dyan mo makukuha kung paano mo makikisama sa tao. Lalo na pag willing ka go inside into business. Kailangan mo talaga pakikisama sa tao. Kahit pa sa trabaho, kailangan mo yan. So, first talaga, value sa school is number one sa school. Dapat matutunan mo talaga. Next, what aspects of this school would you recommend to each student here at STI? School aspects. First, school teaching. School teaching sa STI is the best. Hindi lang siya teaching as academic. The way they teach is tinuturuan kami in a real life. The way sila mag-teach sa amin is yung pagtuturo na hindi lang basta for academic lang. Dapat ma-apply talaga into yourself. Apply mo siya tapos nagagamit mo talaga sa real life. Hindi lang siya para lang pang school na after mo graduate pwede mong kalimutan. Sa amin kasi pagtuturo sa amin is pipigain kami sa school. Pinipiga kami lalo na nila Ma'am Alcober. Pinipiga kami para hindi lang basta matuto, ma-apply talaga sa sarili namin. During your college days, did you feel like you were on the verge of giving up? Sobra. Giving up, andyan talaga yan kasi maraming problems, maraming obstacles na kinakaharap. That's why to strive the goals. What were your best experiences during college? Best experience, sports. First sports talaga. Volleyball sa STI. Hawak kami ni Ma'am G.R. Polido. Isa ako sa naghahawak ng volleyball club dyan sa STI. Kami ang sa sports club mismo, kami ang nag-facilitate sa mga sports yan dati. Ayun, hobby ko talagang sports. Like chess, table tennis, yung ganun. Lalo na volleyball. Did you find the right circle of friends? Di lang basta friends eh. Sa school is yung tawag natin Section A kasi kami. Hindi na kami basta friends. Matawag namin as a family. Kasi hindi naman sinasabi namin na lahat is makakagraduate. Kasi hindi naman sabing kami magpapaaral sa iba, di ba? Or di kaya sila magpapaaral sa amin kasi hindi naman mayayaman. Ano lang, lahat ng nag-i-enroll pumapasa kasi hindi kami naghihilaan pababa. Lahat ng classmates ko naghihilaan kami pataas. Competition sa bawat isa is andyan talaga sa amin. Competitive kami lahat dyan. Kaya wala kaming grades na yung grades na parang sabi mo lang na okay lang ito. Ang grades namin dyan, hindi mo masabi na grades lang na hindi pinaghirapan natin. Kasi sa batch namin dyan is lahat competitive. Tapos lahat din is, aside sa competitive, nagtutulungan talaga na makapasa ang lahat. Sabay-sabay kami nag-studies.
Tapos, every exam, lahat yan, question is answer, one section talaga yan. Para kaming, teacher and students, na students lang lahat. Yan. What are your advices to those students who didn't take their studies seriously? Uy. First, hindi ganun. Pag nasa school ka, hindi pwede easy lang. Take it seriously. Kasi, someday, yung pag-aaral nyo, magiging puhunan nyo yan eh. First, hindi madali maghanap ng trabaho, lalo na sa Pilipinas, pag hindi ka graduate. Nakakahanap, pero hindi kagaya ng iba na makakapasok ka as a high rank or someday magiging manager, something ganyan. Pag di mo siya sineryoso, it will end up failing. Di sa school, makakagraduate ka, pero may pero. Makakagraduate ka, pero wala kang matutunan. Paglabas mo sa school, diyan mo pa makikita yung tunay na mundo eh. Tunay na laban sa buhay. Pagpasok mo ng trabaho, tapos di mo sineryoso ang pag-aaral mo, doon mo malalaman, sayang kung bakit di mo pinag-aralan na maayos. Kasi yung iba, yung mga kasabay mong mag-a-apply, yan eh, may ibang competitive sa school. So, pagdating sa trabaho, hindi lang yan sa school eh. Pagdating dyan sa trabaho, competitive ka pa rin dapat. Kasi, isipin mo, gusto mong maging manager, hindi lang ikaw pwede maging manager sa isang company. Marami kayo dyan. So, pag di mo sineryoso ang pag-aaral, pagdating mo sa trabaho, ano yung pagmamalaki mo? Kasi ang iba natutunan ng maayos eh. Aside sa natutunan nila ng maayos, na-apply ng maayos sa sarili. Kung di mo yan na-apply sa sarili, di mo inayos ang pag-aaral mo, end up failing ka pa rin. Kasi pagdating mo sa trabaho, para kang mangmang, wala kang alam. Kaya nga nag-aral ka para may malaman, pagdating mo sa trabaho, may alam ka. Hindi ka kagaya ng iba, parang wala lang. Parang okay lang sa ganito, okay lang sa ganyan. Dapat strive for your goals. Kung gusto mo mag-set ng goals mo is wag mong tipirin. Sarili mo pa rin puhunan. Kung hayaan mo lang din na hanggang dyan ka lang talaga. Kung sasabihin mo na mag-aaral ka, okay lang, grades na maliliit, okay lang. Pero pagdating mo sa trabaho, titignan yan eh. Big companies, tinitignan ang mga grades, performance mo sa school before ka i-hired in a good position. Kaya, kung gusto niyo man na mag-aaral ng maayos, kung gusto niyo mag-aaral ng at matuto, ayusin niyo. Huwag na yung isi-isi lang. Sayang din. 4 years is madali lang masyado ang 4 years. Kahit sa naman ang 4 years ipagpapalit mo sa mahabang panahon na maghihirap ka. Na pati kasali ang pamilya mo maghihirap din. Yan. Next, what do you think are the common challenges that students are facing during college life? Common challenges. Number 1, financial. Financial talaga. Kasi hindi man lahat dito sa Jensen mayayaman. Yung iba dyan is nag-aaral at sabay nagtatrabaho. Number 1, challenges yan nila. And second is circle of friends. Pag nalagay ka sa circle of friends na mali, na yung friends mo is gala dito, gala doon, gasto dito, gasto doon, tapos pabayaan ng pag-aaral, end up ka pa rin sa failing. Aside sa, possible ka naman makagraduate, walang problema. Pero, ang tanong, may natutunan ka ba? Ganun. Tapos, kung sa school naman is, kapag inayos mo kasing pag nag-aral ka na maayos, wala naman mahirap. Walang subject na mahirap. Walang bibigay ang teacher na mahirap. Kasi, lahat ng binibigay sa inyo, itinuro din sa inyo. Kung paano nyo lang i-apply sa sarili nyo, kung paano nyo lang gagawin, paano nyo lang i-initiate na maayos, nasa sa inyo yan eh. O kung sa challenges lang naman,
Number one lang yan, dyan talaga is, ano lang talaga, financial. Pag may financial ka, tapos nag-aaral ka na maayos, wala namang problema. Kasi kung sabihin mo, subject, walang bobo na tao. Walang bobo. Hindi ako maniwala may bobo na tao. Kasi kung paghirapan mo lang yan, makukuha mo yan. Kahit ako nga, sabi ko dati sa sarili ko, hindi ako magaling sa math. Pagdating ko sa high school, achievers ako sa math. Pagdating ko sa college, achievers pa rin ako sa math. So, yun pala, nasa sarili ko lang din ang sarili mo lang din ang kalaban mo. Wala kang ibang kalaban, sarili mo lang. Lastly, what do you need to excel in college? Excel. Siguro para sa akin wala naman masyado. Mag-aral lang na maayos. Di ba naman sabi na kailangan mo strive parang ganito, dapat maging top 1 ka, ganun. Sa akin wala masyado eh. Excel mo lang is i-prove mo lang sa self mo na kaya mo. Ganun lang. Na kaya mo, pakita mo lang kung sino ka, pakita mo anong kaya mo. Basta don't limit yourself. Ganun lang. Kasi kung Excel lang, hindi ako naniniwala eh. Kung gugustuhin ng bawat isa, mag-i-Excel yan. As long as, seryoso sila sa ginagawa. Huwag nyo ipapaligoy-ligoy yung buhay. Kung anong set nyo ng goals, sundin nyo lang. Sundin nyo lang talaga. Mag-i-Excel kayo dyan. That's all. Thank you so much, Kuya. Welcome.